Okay, good evening, friends, and welcome to the United Methodist Church of Daly City in our TGIF. Thank God it's Friday prayer ministry before Thanksgiving. A week before Thanksgiving. So with that, because wala si Kuya Bernie, so sinong gusto mag-volunteer na mag-opening prayer? Okay, volunteer. Hmm. Yan, di po pwedeng lahat eh. Isa lang po ang kailangan ko piliin. Huwag po kayo mag-volunteer lahat. Isa lang po. Ayan. Okay, so nakita ko ang unang yumuko ay si Ate Shirley. So Ate Shirley, kindly lead us in our opening prayer. No? Kung saan ka komportabling lengguwahe. Kasi kahit sa Pilipinas, napapanood tayo. Okay lang. Kung gusto mong Okay. panggalatok ba kayo? Opo, no, Tagalog na lang ho, At kaya mix Tagalog. Oh, oh English. yeah, yeah, no problem. Oh, O, let us pray. English na lang, English. mix na Okay, lang. Okay. okay. Yes po. Okay, let's bow our head. Thank you, Lord, for tonight, um, Friday, TGIF TGIF, yeah. prayer. Thank you that I was able to join. I just came back from vacation and um, bless us tonight. Let's pass our Pastor Oliver to guide us and to teach us more about you and prayers that we need to ask you Yes, for. Lord. Give us strength and um, protect us in all the happenings around the world right now. Thank you, Lord, for this evening, and we hope that we will have a better and nice discussion. We ask this in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen, Amen. amen. Thank you po, Ate Shirley. Thank Yan. you. Okay, so with that, friends, sino pong gusto mag-testimony or magpahayag who would like to open up this TGIF ministry ng mga patotoo o mga praises that uplifting the name of our God Jesus Christ. Meron po bang pinagpala? Meron bang gumaling sa karamdaman? Meron bang sinagot sa panalangin? Yan. Sino po sa inyong lahat? Hmm. Pwede po akong kunin, tingnan, daanin sa tingin. Yan, pwede po. Ako po, Pastor, Ate Mai. nagpapasalamat kasi po, God gave me and blessed me the talent that I could share sa church. So, I finished decorations sa Thanksgiving decorations kanina. Wow. So, and next week, it would be Christmas decor naman. So, I was so blessed na i-share ko yung talent na binigay ni Lord Amen. to praise him by doing the decorations sa altar saka sa church na rin po. Amen. In celebration of Thanksgiving, mga Apo. kapatid, yun po, no? At please and praise be to God, no? Sapagkat although hindi pa ako napunta ng simbahan, mamaya pa ako dadan, dire-diretso na papuntang Sacramento. No, wala ka bang picture, Ate Mai, para mai-post natin sa ating screen o sa Facebook? Binigay ko na kay Michelle. I think na kay Michelle. Na kay That's so Michelle. Oh, open. okay, Yeah. okay. Hindi pa niya pino-forward. Pero anyway, thank you so much, no? At with that, don't forget to bring your jar of blessings po sa linggo. Doon po natin i-consecrate yung jar of blessings. No, Yeah. yung Doon, ano mga, po yun? Yes. May basket sa gitna ng altar to put the jar of blessings. yan, doon po natin ilalagay ang mga garapon ng pagpapala. Yan, sa Yes po. darating na Kasama linggo. ho ba, kasama ho ba dun yung pledges natin for next Yes year? po. Yes po, kasama na po doon. Kasama na. At pati yung mga gusto yung isama nyo na rin. Lahat ng kakasya doon sa basket. Baka meron kayo gusto isang mail, lagyan na natin dyan. Yan, oh, yan. Okay, so meron mo ba? Thank you. Thank you so much. No? At then, right after that, the following Sunday, ano na po natin, ang tinatawag nating paghahanda para sa Advent. Yan. Okay? Anything else? Any good news? Praise news? Yan. Ate Shirley, i-share mo naman yung nangyari sa Pilipinas sa kabila ng may bagyo at mga I kaguluhan. know. Oh, Uh, Pastor, yung
ano, U1 ba yun? How do you say it? Si Yung Uwan. Uwan. pag- Uwan. Si Uwan. Wow. Kapampangan. Our backyard, there's like two big mango trees. They're all full Fell down down. na ano sila, pati hanggang dun sa root niya na ano, Oh, Oy. they were lumabas uprooted, talaga. Okay. Yeah. We thank God kasi my brother's house, left and right, doon tumama yung mangga. Pero the house is safe. So, Oh, Oh. that's good. Teka lang, lilinawin ko, nasabi mo kasi, praise God, yung bahay ng brother mo, left and right, doon tumama yung puno ng mangga. Tama ba yun? Tama ba? oo. Tama ba? Ba, Hindi praise sa the Lord, bahay tama yun? niya. Yung binagsakan ng puno ng mangga? Left side and right side, doon yung tumama yung hindi yung puno, yung mismo, hindi yung mga ano niya lang, mga sanga-sanga. Oo. So, Hindi. Okay. at Hindi, least kasi nagulat hindi. lang kami, nagulat kami. Although tama naman, in all things, praise the Lord, di ba, no? No? Yeah. Bumagsak yung puno, pero hindi nagiba yung bahay. Praise the Lord yan, no? Mm. Bumagsak Oo. yung puno, walang nasaktan. Praise the Lord yan. Yan. There you go. Yeah. Okay. Akala ko kasi left and right, nasa gitna yung bahay, bumagsak yung puno, left and right. Nasa gitna. Yeah. Tinamaan Sabi yung ganun. bahay. Oo, di ba? No? Kasi Mahirap may... yung maraming trees sa likod ng bahay. They all fall down, mga Oh, yeah. yeah. Dito Na-uprooted nga pa ate, hanggang sa may city ordinance dito tungkol sa puno rin eh. Yeah. Oo. Pero anyway, at least hindi na siya mahirapang umakyat ng puno para kunin yung mga bunga ng mangga. Ganun na. Pinrovide na ni Lord. Ito na yung mga bunga ng mangga. Hindi na kayo Yeah. mahirapang umakyat, ha? Mm. Itayo nyo na Sarap lang uli yung puno. Yung Amen, puno. amen. Puro And mangga. welcome back, syempre. And syempre, belated happy birthday doon sa debutante. Oo, si Krisha, yeah. Yeah. Iba talaga pagka doon nagdidibo, talagang sarado po ang buong town ng lugar nila. Amen. Praise God. Pero Amen. nakauwi na kayong lahat. Yes, Pastor, yes. Nakuha niyo na yung sasakyan niyo sa parking. Yes, Pastor, yung mga yung extra keys sa Sunday ko na kunin dahil Okay lang yan, okay lang. Okay. kasi Safe talagang naman. Okay lang yon. Alam niyo, maghanap ka ng pinaka-safe na parking, yung sa simbahan natin. Yes. Kaya andyan lahat, Exactly, yes. Yes. Kaya lahat ng bumabiyahe, iniiwan dyan dahil alam natin na safe na safe yan. Wag lang may sasapyan ng masamang espiritu, tatawag ng tow mawawala yung mga sasakyan natin doon. I remember one time nung yung andyan pa yung Honda namin pinark ko doon kasi sira. Mhm. Dating mekaniko the following day, pumunta kami. Wala yung kotse ko. Ah! Wala doon, wala. No? Nung 12 midnight may nagtow. No? So dumating sabi ko praise the Lord na nawala na yung kotse. So wala na sakit ng ulo, hindi ko na pag-aagawa. Yung pala na to. Dumating si Regina. Sabi ni Regina sa akin, "Hey Pastor, so your car is fixed." Sabi ko, "No, it didn't fix because it was gone. I think someone took it." "Oh, what?" Sabi niya. So, tumawag kami sa tow company. Tinungan ng company na wala naman kami sinasabing ito, no? Sabi ko, sino kaya tumawag, pinatow yung kotse dito? Kaya sabi ko kay Regina, make sure that the towing company knows your number, no? And my number as well. Kasi, di ba, minsan may tumawag lang Can you please tow the vehicle in the parking Ganun lot? po. Baka may ganun baka may tumawag na ganun. Yung kotse ko pa nakaisa-isang nakapark doon, ang tinow. Hindi ba nagbibigay si Regina nung parang piece of paper na nakalagay Yeah, there doon? is. Opo. Hindi Yes. nga, alam mo Kuya Jess, nakapark pa doon sa parking ng pastor, doon kapark. So, Siguro nakita nung towing company, Benz yung kotse ng pastor dito, kanino kayang Honda to? Binitbet, tawag kami. Tapos sabi nung sa towing company, may tumawag pinatow. 12 midnight po mga kapatid, every 12 midnight, may pumapasok dyan na towing truck. Tandaan niyo po yan, may pumapasok dyan. chinecheck ko. Chinecheck ko. Kaya pagka yung inyong mga coaching pinark dyan, no? At wala yung Methodist,
mawawala yung kotse mo dyan. Eh ako Oh. hindi ko naman nilagyan kasi nga doon ako sa pastor nakapark eh. No, para bang common sense sa pastor yan eh. Kaya nga sabi ko, at least wala na ako sakit ng ulo, wala na ako magagawa, no? Kung sino man yun eh, salamat naman. Mamaya konti, yung pala nasa towing company. Abay, after 1 hour, pagbalik namin, nandoon na, nakapark na. Binalik na Ah, ng towing, Binalik. binalik. ng tow truck, Binalik. oh, binalik na. Mm. Oh. Pero anyway, Oh. thank you Lord, thank you, praise God yan. Okay? Yes, thank Magkano you. na ba Anything ngayon else? ang ano? Yeah. Ang redemption yata, 500? Oo. Kung paano babawiin mo. Oh, pag nayari ka 500. pa ng Friday, di hintayin pa yung Sabado at Linggo, di tatlong Mm, mm, beses. mm. Per day Okay? yun, 500. Anything else? Good news, praise news. Meron pa ba kayong gusto ibahagi? Ako po, Pastor, I Hmm. consider it a Thanksgiving that kasi po, I used to make micro prayers as I call it. And lately, hindi ko nagagawa. Pero ngayon, siguro may mga experiences ako na nagbalik yung mga Mm. opportunity na yun. Kaya Oh, yun that's po, good. nakakadasal ako kahit na yung isang segundo lang sa isang sulok ko, ganun po. Oh, eh, Is that ano pa something worth thanking for pa? very important yung yung prayer, no? Very important Opo. yun. Mhm. Even Martin Luther, not Martin Luther King, Opo. Martin Opo. Luther, the Yeah. founder of Methodism, kinonsider niya ang prayer na part ng breathing natin, paghinga. Kinonsider niya yon, no? So kasi wala tayong ibang pwedeng maging weapon sa lahat ng bagay kundi prayer, Mhm. no? So kahit anong mangyari, Close the door. Oops. wag mawawala yung prayer. Prayer. Yes. Pag sinabi nga nating prayer, hindi naman laging-laging na lang humihingi tayo, no? Mhm. Mhm. Mas maganda din, mostly, yung salitang praise the Lord, Praise. prayer yun eh. No? Mhm. Thank you Lord, prayer yun. No? Puro ano nga po, pasasalamat yung micro prayers ko. Yes, yes, yes. Very important yan. Hindi Opo. naman laging puro papasok, di ba? Hindi naman pwede Opo. papasok. Opo. Mhm. Kailangan Mhm. din na puro, may mga, mas marami pagkakataon na we lift up God in His, or for being a provider, for being a faithful uh, Savior natin always and forever. Mhm. Especially I think, pagka matutulog na tayo. And opo. I don't know if you already watched the video last Sunday, Kuya Jose. Ay, hindi ko na po talaga na ano. Hindi ko na. Ayan, alam mo kung Kung kinuha ka ni Lord, nakapost pa po. alam mo kung Kung kinuha ka ni nakapost Lord, pa po, tapos ka update na. ko. Hindi Nga. mo napanood. Kung kinuha ka ni Lord nung nakakarang araw, tapos ka na, Kuya Jose. Eh, hindi Maniwala ka pa sa naman po. akin. Kaya pasalamat na naman. Oh, yun nga, yun nga, yun nga. Di ba Kuya Jess, ano? Tama ba ako, Kuya Jess, di ba? Okay. Yeah. Kasi ang daming sa akin, ang daming maraming nag-approach at maraming nag-text that it was what we called para bang Awakening. open up, no? Parang nag-trigger sa lahat na oo nga no? Kasi kung ang tanong doon kasi Kuya Jose, if you Po. will die tonight, where will you go? Mhm. O, di ba? Mhm. I don't know kung si Ate Shirley napanood na rin yun, no? If you will die tonight, which is last Sunday yon, where will you go? Mhm. In-explain ko doon, biblical, punto by punto. No? Opo. Kasi kahit ako nung pinag-aaralan ko yon, wake up call. No? Hindi natin Awakening. pwedeng biruin ang buhay. Eh. No? No one knows. No? Kaya again, Ito. yung YouTube natin na yon, naka-post yun, hindi po naalis yun. Kahit yung mga lumang gusto panoorin, nandun pa lahat. No? Mhm. So sa Mhm. linggo, ang pag-uusapan naman natin, no? Tapos yung kamatayan yung buhay naman. Mhm. Yan. para bang para bang doon sa purpose-driven life, although hindi ko masyadong ginamit na reference yung kay Rick Warren na purpose-driven life, no? Why God created you? What is your purpose? Yan ang sermon sa linggo eh. Why God created us? And what is your purpose in life? So, sa linggo, kahit pa paano, malalaman natin yung ilang basic na dahilan pala in spite of tayo ay may mga kahinaan, no? Kaya sa dami-dami ng tao sa mundo, isa ako sa nilikha. Yan, di ba?
Panginoon. Ano kaya ang purpose ko dito sa mundo na to? Yan. So, yan po yun. So, kung may time pa kayo, gusto niyo ulit panoorin yung YouTube natin na If You Will Die Tonight, Where Will You Go? Yan. Magandang follow-up yun. Follow-up. In celebration of Thanksgiving. In celebration of Thanksgiving. Okay? Anything else? Anything else? Kuya Jess, ikaw naman. Ano ba? Ano bang gusto mo i-share sa amin? Yun lang. Kasi sa trabaho, parati kong iniisip yun na yung guidance ng Lord sa akin sa pagkatrabaho. And I can experience that. Oh, I'm always experiencing. I don't know if that's miracle or I know it's God's guidance on me. Katulad kung meron akong hinahanap na isang item, bigla na lang susulpot o bigla ko na lang makikita. Or Mm. yung bang gano'n na alam ko God put that thing in there because I'm always asking Him. Kasi sa everyday prayer ko, yung guidance niya, sana guide niya ako sa pagtatrabaho ko and all those things. And sa, sabi ko sa prayer, may I be a witness of your love to other people. Mhm. So, and I truly experienced that the guidance and that God is with me all the time. Amen, amen. So Ano? I give praise to God, to Lord, with that. So, Amen. Praise the Lord, no? Kaya ano yan I still believe, no, na inspired dun sa Holy Spirit. Even though, ang sabi naman sa Book of Hebrew, no, tayo ay may mga kanya-kanyang angels na nagbabantay sa atin. So, may mga pagkakataon totoo yan, no, na minsan tinutulungan kanyang hanapin yung isang bagay or minsan naman sila sa Psalms 91, pinoprotektahan naman tayo ng mga angels ng Lord. Ayan, very important yan. So, maganda po yan. Maganda. Kaya minsan mas maganda para bang kausap mo Holy Angel, baka naman pwede mo akong tulungan, ano. Ayan. Halimbawa, si Kuya Jose, mga warriors from heaven, medyo marami akong kalaban ngayon in Jesus name. Pwede bang pakisama, Nga po. tulungan nyo nga? May gera Sana nga po. Ayan, no? Sana nga. Ayan, no? Oo. Ah, so, kaya, kaya, pag, ginagawa ko yun minsan. Ginagawa ko yun. Sige, Kuya Jess. kaya pagka ho na-experience ko yung ganun, I just say, thank you, Lord. Mhm, Yun, mhm. yun ang lumalabas na ano sa akin. Basta na nararanasan ko yung, the guidance and that God is with me. Amen, amen. Okay po. So ngayon, ang pag-uusapan natin ay may kinalaman sa celebration ng Thanksgiving po. Thanksgiving, ano? Okay. So, with that, if you have your Bible with you, so wala si Ate Binildang mabilis maghanap no, sa kanyang telepono. Kindly open your Bible in Psalms 50, verse 23. Psalms 50, verse 23. At pag nakita niyo po, ipakibasa nga po. Psalms 50, verse 23. Those who bring thanksgiving as their sacrifice honor me. To those who go the right way, I will show the salvation of God. Mhm. Yun ba? Amen. Tama po. No? Sa New Living Translation, ang sabi po, giving thanks is a sacrifice that truly honors God. Mm. Okay. NLT, give thanks. Okay, giving thanks is a sacrifice that truly honors God or honors me. Okay? I have only one question here, friends. Bago ko basahin yung ating
short meditation, ano, no? Meron pong pag-aaral, no? Many studies have shown, friends, that gratitude is the healthiest human emotion, no? Oh. Gratitude is the healthiest human emotion. Ano ba Tagalog ng gratitude? Um, Hindi naman utang na loob. Um, In Gratitude. Tagalog, Pasalamat? No. No. Hindi, ang ano may ano, nasa dulo ng dila. pasasalamat po. Salamat din po ba yun? Gratitude. Mm. Nagpapasalamat. Pagpapasalamat. May buong pagpapasalamat. Yan, sabi po Mhm. sa Google, no? Mm. Gratitude in Tagalog is pasasalamat. Ba, eksakto, may pasasalamat bukas doon sa Sacramento. Mhm. Pasasalamat, no? Okay. So, ang sabi ng pag-aaral, many studies have shown that pasasalamat o pagpapasalamat is the healthiest human emotion. Now, why do you think this is true? That gratitude is the healthiest human emotion. Na ang pagpapasalamat daw ay ang pinaka healthiest, no? O pinaka kasi healthy, malusog no? No? Malalim healthiest human emotion. Why do you think this is so true? Sabi po. Sa palagay nyo, bakit kaya yung pagpapasalamat ay isang mabiyayang damdamin ng tao? Siguro, Pastor, doon sa sinasabihan. Depende sa sinasabihan. Aba, maganda yun Mm. Anong ibig sabihin ng depende sa sinasabihan? I mean, kasi halimbawa, may yung tao nagregalo sa iyo, or Hmm. yung nagregalo sa iyo pero hindi niya alam kung magugustuhan mo yung regalo, pero it turns out na yun yung wish mo. So nagpapasalamat ka sa kanya, sinasabi mo sa kanya na gano'n. So yung taong nagbigay sa iyo noon, masayang masaya kasi nung unang bago siya magbigay is doubt siya na baka hindi magustuhan or something. Yung gano'n. So, nagiging healthy sa kanya yung emotions na yun. Nagiging masaya siya, na nakapagbigay siya. At the same time, nakapagbigay siya ng saya din doon sa taong binigyan niya noon. Parang ganon. Parang ano yan, parang bang taus puso yung yung pagtanggap ng tao. At taus Mhm. Yes. puso yung binigay yung nagbigay, no? So both parties yun para bang pareho pareho naramdaman mo na joyful yung tumanggap. Yes. Mhm. Ano? Mhm. Kaya nagpapasalamat. What else? No, healthiest human emotion, no? Sa tao daw ang tao. Yun daw ang pinaka sa pag-aaral kapag ang tao ay nagpasalamat o nagpapasalamat, no? Ito ay nagbubunga nung isang taus na na sa emosyon ng tao. Hindi yung plastic na thank you Hindi ganoon, no? Mhm. Yeah, meta. Mhm. Ay, thank you. Ano ko, alam mo, grabe, paano mo nalaman to? Di ganyan, no? So, sabi sa'yo, di ba? Sabi ni Ate Mai, no, yung ganung punto na depende, kasi nga, minsan hindi mo alam na magugustuhan niya, pero all of a sudden, nakita mo kung gaano niyang in-appreciate yung binigay, yung nagbigay o regalo o kahit na pagbati lang yon, mahalaga yon. Okay? Meron pa ba sa inyo sasagot? Okay? So, Joseph, malalim ang iniisip mo Ano ba? Ano bang iniisip mo? Ang nasa isip ko po yung why is it considered to be a healthy emotion? Parang kung nagpapasalamat ka, nararamdaman mo na mas malapit sa iyo ang Panginoon. Mhm. Nararamdaman mo malapit sa iyo ang Panginoon.
Kung nagpapasalamat ako po sa Pag sana parang very general kasi, no? Very general. Hindi naman laging sa tao eh, no? Halimbawa, ako pag nakasakay ako sa kotse, dumating ako sa bahay, sa simbahan, o saan ako pupunta, lagi ko sabi, thank you God. Thank you Lord. Minsan madalas ko kasama si Ricky. Pag pumupunta kami ng lad, si Ricky ang driver no? Pag lagi ang ay, thank you Lord, thank you Lord. Sasagot si Ricky, mapagbiruin kapad natin walang anuman. Si Ricky, walang anuman. Gumagano pa si Ricky. Sabi ko, sumasagot pala si Lord, ganun pa ako. Laging gano'n, like kami gano'n. From here, pagpunta namin sa lodge, San Francisco, pagparada niyan, ay, thank you Lord. Sasagot bigla, walang anuman. Ba si Lord sumasagot pala. Ganun pa ako. Ayun. Totoo yun, no? Kasi, human emotion na meron kang nare-release. Blessing yun. No? Alam di ba mga Pilipino, magtaka kayo mga kapatid, pag sumakay ka ng PAL, alam niyo, ayon sa pag-aaral, Pilipino lang ang pumapalakpak pagbaba ng eroplano Totoo nga po sa yun. NAIA. Galing Amerika. Pagbaba ng eroplano, pag huminto na, yehey! Palakpakan yung mga Pilipino. Totoo. Alam niyo, totoo yun. Totoo yung pag-aaral na yun. Kaya tataka yung mga foreigners, yung mga Amerikano, napapatingin, why they are clapping? Clapping. Ibig sabihin, we're expressing na finally, nakasurvive tayong lahat. Nandun ka sa ibabaw, nandun ka sa taas, no one knows you. Di ba? Naisip niyo ba yung pag nakasakay ka sa aeroplano, pag gabi na, puro pawang kadiliman, no? Pag araw naman, mahabang buhay na nasa alapaap ka. Di ba? Hindi ka mukha ng sa land, highway, kitang-kita mo, may kakaliwa, kakanan, may traffic light, may kalsada. Sa taas, wala ka nakikita. Only, computer lang nagpapatakbo ng eroplano. Opo. Yep. Yeah. All of a sudden, ito na. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking and thank you for flying with us. Yeah? Yep, that's true. Yeah. In few minutes, we're going to land. Kuwang-kuha niyo, Pastor. Dati akong spokesperson. Bagay kayong maging piloto. Yeah, ladies and gentlemen, thank you for flying with us. And minsan nga, di mo na may thank you so much for flying with us. And please prepare your seats and prepare for touchdown. Di ba? Amen. Okay. So with that, ang pag-uusapan natin ay may kinalaman sa Thanksgiving. Ito nga po yung gratitude kung tawagin. Ang title po ay Honor God with Thankfulness. Okay, honor God with thankfulness. Taken from the book of Psalms chapter 50 verse 23. At ang sabi nga po, giving thanks is a sacrifice that truly honors me or honors God. Giving thanks is a sacrifice that truly honors God. Now, sabi po rito, if I may, anytime you thank someone, you honor that person. Siyempre, ito naman yun. Every time or anytime you thank someone, you honor that person. For example, according to the writer, if I say to my wife, honey, I'm so grateful for that great Thanksgiving dinner you made. I just honored my wife. No? Ibig sabihin, sa Tagalog, hindi lang mo ino-honor, kundi pinapangalagahan mo yung ginawang kabutihan ng kapwa mo o ng iyong asawa, no, o kaibigan. No. When I told her, Mom, I want to thank you for having Kay, writer po ito, Kay, so I could marry her. I am honoring her mom. Yung nanay naman niya, ang lubos niyang pinagpapasalamatan. Salamat po at ibinigay niyo sa akin tong anak niyo. Parang gano'n, no? When I say to someone, thank you for coming to the service or thank you for opening the door for me, I am honoring that person. So, an expression of gratitude is a way of honoring another person. Now, doon sa text natin, Psalms 50 verse 23, the Bible says that you also honor God when you express gratitude to Him.
Why is giving thanks a sacrifice? Yung po ang tanong niya. Why is giving thanks a sacrifice? Because it requires our attention and focus. Also, it takes time and energy to think of things to be grateful for. No? So, again, why is giving thanks a sacrifice? Because it requires our attention and focus. It takes time and energy to think of things to be grateful for. Tama naman, ano? Ba't ka nga naman magpapasalamat? Wala kang dapat ipagpasalamat. Kanina Yeah? nga lang po, di ba? Pagka nung nagsimula, what are you thankful for? Blessings. Lahat tumahimik muna. Di ba? Kung napansin niyo po kanina, lahat tumahimik. Hindi, kasi nga, normally, pagka ganun ang tanong kasi, ang una-una agad nating iniisip yung natanggap mo agad. Meron ka ba natanggap? Meron ba ganyan, no? But kung gagawin nating pinaka-direct to the point, abay, marami tayong dapat ipagpasalamat, mga kapatid. Unang-una agad, ay praise God, buhay pa ako. Buhay ako. Praise the Lord. Number one yon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. No? Number one yon. Pagdilat mo ng mata sa umaga, ay thank you, Lord. Buhay pa rin ako. Nakita ko na naman ang magagandang bagay na gagawin mo. Kasi nga, last Sunday, yun ang sermon eh. No? Pagka iko'y kinuha ni Lord, pagdilat ng mata mo, kung nakikinig kayo ng linggo, pagdilat ng mata mo, dalawang bagay yung makikita mo. Ha? Ha? Yung lugar ni Abraham o yung Abraham's bosom or yung isa na lugar ng torment o paghihirap agad. Yan. Tandaan niyo yun. Pag ikaw'y kinuha ni Lord, pipikit ang mata mo, pagdilat mo, Abraham's bosom or place of torment agad. Kaya again, pag dilat na mata mo at nakita mo na praise the Lord, nasa mundo ka pa, ay praise God. Still, God is giving me another chance to live. Salamat yon. Salamat sa Panginoon yon. Okay? So to continue, mga kapatid, no, uh, always put in your mind, no, na giving thanks is a sacrifice. Bakit nga? Kasi it requires your attention, it requires your focus, and also it takes time and energy to think of things to be grateful for. Tama yun eh. Kaya sabi nga ni Kuya Jose, medyo tumahimik, ano? Tumahimik, tama yun. Kasi nag-isip ka, ano ba yung mga dapat ko pang ipagpasalamat? Ano ba yung mga bagay na tinanggap ko kanina? So, and so forth. Okay? So if all of us do is thank God for letting you get into all this mess, no? Or just giving, or in your class, in your work, or giving you this food for all the things God does for us, it's worth asking yourself, do I really love God? Or do I just love the things that God does for me? No? So, ang ibig sabihin ng writer, no, hindi lang natin dapat pasalamatan ang Diyos kasi marami siyang binibigay sa atin. No? Kundi, dapat natin lagi siyang pasalamatan kasi siya ay isang Diyos. For who God is. Hindi dahil sa, bawa, may pinag-pray ka, answered prayer, praise the Lord John. Again, praise the Lord John. Pero hindi lang pala dapat ganon. Kundi, Lord, ako ay nagpapasalamat sa iyo kasi ikaw ay tunay na Diyos. Yan. Bakit po? Kasi we all know, biblically speaking, without God, we are nothing. Nothing. No? Kung wala ang Diyos, wala tayo sa mundong ito. So again, to end, when you thank God for who He is, your prayer might go something like this. Nagbigay po ng example. And I quote, God, thank you for that wisdom. Or God, thank you that your wisdom is greater than mine. Diba, minsan may mga bagay na hindi natin maintindihan eh. Bakit marating sa buhay ko tong ganito? No? Ba't kaya sa dinami-dami sa akin, ako pa nagdudusa ng ganito? So, ang pinakamaganda ng prayer, God, thank you that your wisdom is greater than mine. Ibig sabihin, Lord, alam ko na meron kang mas magandang plano sa buhay kong ito. Diba? Thank you that you know what will make me happy more than I do.
No? Thank you that you're consistent when I'm inconsistent. No? Thank you for your Yes. love and your mercy, and that you're always fair. No? Thank you that even when I don't understand something, I know you have my best interest at heart. No? Kasi tayong mga tao, hindi tayo kontento sa buhay. Marami tayong gustong gawin. Gusto natin sabay-sabay nga eh, no? No. Pero kagandahan nga noon, sabi ng Biblia, your thoughts are not my thoughts, your ways are not my ways, says the Lord Almighty sa book of Isaiah, no? So, that kind of gratitude goes beyond thank you God for our food to thank you God for who you are. And it is the kind of gratitude that honors God and gives you deeper spiritual roots. Kaya kapag tayo ay laging nagpapasalamat at mapagpasalamat sa Panginoon, no, maraming bagay tayong lalong mauunawaan kasi kasi ang biyaya ng Diyos ay sumasa atin. Yan. Meron po ba kayong gusto idagdag yan sa ating pagpapasalamat? Kasi Thanksgiving na, no? Ang buong Amerika ay magdiriwang na naman Thanksgiving. Although ang Pilipinas ay medyo westernized na eh. No? May Thanksgiving na rin yung mga medyo naiintindihan yung Thanksgiving, no? I remember when I was appointed sa Carmona, Cavite. Meron si ano kasi alam niyo to si pangalan tong ating kapatid na to, si Granadosin, si Edward Granadosin. Yung kanyang mother-in-law kapitbahay ng church sa Carmona noon na nagsisimba sa Central Church. Ako, hindi ko tinantanan sa pagpunta sa bahay ng mother-in-law niya. No? Medyo big time po, medyo big time sa Cavite. Pupunta ako. And then nung maging close na kami nung pamilya, alam niyo, hindi ako pamilyar sa Thanksgiving na Amerika noon eh. Hindi ako pamilyar. No? In-invite ako to join them in celebration of Thanksgiving. No? So, doon lang ako, kasi sa Pilipinas ako no, wala pa ako sa Amerika eh. Doon lang ako nakakita ng turkey, yung talagang turkey na homemade, di ba? Homemade na malaki na maraming crust sa loob. Eh, di ba tayo, mas gusto ko pa yung chicken joy. yeah. Yeah. Malaki lang siya, di ba? Malaki lang, no? Walang lasa. Walang lasa eh. Walang lasa eh. Siyempre. Tapos hiniwaan pa ako nung talagang laman. Yung, di ba, yung breast na kapal eh. Yeah. Oo. Tapos binigyan ka nung yung mashed potato. Di ba, yung Thanksgiving. Cranberry. Cranberry. Ako kahit na ayaw ko, ang laki na maniwala ka. Alam niyo, panalangin ko, Panginoon, maubos ko nawa sana. Maubos ko pa, hindi mo nakakaya sa nahalata yata ako nung mother-in-law niya. Sabi sa akin, May hey, dessert pa pastor, yun. don't force yourself. It's okay. Don't force yourself. Opo eh. Sabi ko, alam nyo, first time ko lang po talagang nakakain ng ganyan eh. Mas gusto ko pa po yung yung talagang Jollibee po eh. Kasi yung lumubog sa mantika. Yeah? Masarap yung balat eh. Anyway, still, at least nagpasalamat pa rin. Nagpasalamat. Okay? Si Mrs. Johnson. Big time sa sa Central Church noong unang panahon. No? Na pinili na lang yung Carmona, which is not far from their house, yung church natin. Doon sila nagsimba yung buong pamilya. Kaya pag si Edward nasa Cavite noon, from America, kumakanta lagi sa church, sa Carmona. Hey, meron po ba kayong gusto idagdag o prayer request before we go to our prayer time? Meron lang akong 10 minutes bago ko pumunta ng Sacramento. Just to share a thought po sa Yes, please. Yung Thanksgiving takes a lot of focus and attention. That means para sa akin you have plenty of things or events to thank for that takes place every day. All you need to know is that you just be aware, and then you will have every all the time you will have something to thank for. Amen. No, that's right. Praise God and thank you po. No, and again,
Kasi every time we are always thankful, doon papasok yung tinatawag na spiritual awareness mo na si God laging katabi mo. Importante yon. Yes, Ate Mai. Pastor, meron kasi ako napanood sa Netflix. So, it's ano yan yung parang true to life story. Mm. Parang may cancer siya. Tapos Yeah. yung kasama niya, nagpapakimo siya, may kasama din siya. Na parang ayaw niya ng buhay sa mundo. Mhm. Tapos sinisisi niya bakit meron siyang cancer, ganyan. Parang ganon. Pero yung isa, very ano siya, joyful kahit na thankful pa rin siya na kahit may cancer siya, he's okay. So ang payo niya doon sa isa, here's what you're gonna do. Sabi niya kasi bakit ganyan ka? Bakit okay ka pa rin? So here's what you're gonna do. Sabi niya ganyan. This is what I'm doing every day. I always think 10 things to be thankful for every day. And sabi nung isa, wala naman eh. Of course you have. Sabi niya ganyan. Now you're still alive. And then you have the doctor to treat you. So that's two things already. Sabi Amen. ganyan. So yun, nung mapanood ko yun, bago ako matulog, nag-iisip ako ng 10 things. Actually, mas marami pa eh. Pagka Correct. Yeah. So, hindi ganun kahirap mag-isip ng to be thankful for. Ang dami talaga. So, yun. Yung parang nakakagaan nga ng pakiramdam. Yeah, that's right. And I agree. Tama yan. Tama, no? Magandang exercise yun. Subukan po ninyo yun, no? Na bago kayo matulog, kuha ka ng yung journal, di ba? Nag-journaling na tayo eh. Journaling. Lagay mo doon. Okay, number one, ano ba mga dapat kong ipagpasalamat ngayon sa buong maghapon na binagpala ko ng Panginoon? Tama yun. More than 10 yun. More than 10. No? Para hindi naman more than 10, pumili ka lang ng talagang pinaka-best. Kasi lahat naman eh, dapat i-thankful natin kay God eh. Halimbawa, yun yan. Halimbawa, yung anak nyo o pamangkin, no, from school, dumating nung oras na nakauwi na. Praise God yun. Sa dami ng namamarel, sa dami ng aksidente na hindi nakakauwi. Ay, praise God, nakita ang anak ko, nakauwi, pamangkin ko, nakauwi. Okay, ngayon. Alam nyo, kahit na paulit-ulit yon, still, ang pinakamaganda lang doon, no, ang Holy Spirit, tinuturuan kang maging appreciative. Ina-appreciate mo ang ginagawa ng Diyos para sa iyo. Amen yun. Okay? Anything else? No? Meron pa ba kayong gustong idagdag, ipagpasalamat? No? Wala na po ba mga kapatid? Okay, so Pastor, yes, Ate Shirley. I'm just thankful na we came back safe, Pastor. Walang problem sa airplane or sa custom dahil masyado silang strict. When we came to the custom, yung interview kasi they check your passport, right? Yeah. Dito na kami sa San Francisco. The officer said, actually, I don't know who is. Maybe it's God's purpose because we were online with it says U.S. citizenship. Diba? You have to go on that line, and the line is like full, like maybe 6 lines. It's long. Oh, And then you yeah, have to haba. go around. So it's almost like 8 o'clock. And then suddenly there's this officer, like those TSA or something, the lady who's Yes, those, yes. yeah, who's in charge with the people. So she asked us, she said, are you together? Because we have 3 kids, like called in. It's like sometimes she's crying. And then Correct. the lady said, oh, you can move there. So we moved to that side, and it's only like five lines, 5 people. But then when we arrived there, the officer said, how come you guys are here? You are all US citizen. Correct. You should be on that side. And then I said, because that lady told us to come here. She told you that? I said, yes. Because that line is for visitors and non-citizen.
Correct. So we were like, oh my God. And then he asked us like, what do you have? What did you bring? Like Mm. that. And we were like scared. But then later on, okay, you're all okay. So instead of waiting like probably like 30 minutes, 5 minutes, we're done. So I was thinking, oh my God, what happened? How come that lady choose us to, to go on that side? So we were Amen. so that's one of the thing that I just thought now that maybe God because Colleen Yeah. is crying already. Yeah. Well, actually, no, minsan kasi we use the word siguro, yung salitang maybe o siguro, no? Pero ako, I always encourage God's people na don't think about siguro si God, may Mhm. ginawang himala, no? Hindi. Dapat laging yung positive. Praise God, si God may There ginawa you para go. sa atin. Yes. Hindi siguro. Yes. There you Kasi Kasi go. in doubt ka human yan. nature yon. Siguro, may ginawang kababalagan. Hindi. Dapat positive. Thank you, Lord. Gumawa ka ng daan para sa amin. Yes, Yan. Yeah. Kasi exactly. ako, I experienced that then last time no nagpunta ako ng Chicago. Haba Mm. ng pila sa sa Mhm. diyan sa San Francisco, Mm. no? All of a sudden, bandang huli ako no? Mm. May aso yung mga bomb sniffing dog Yeah. tsaka drug. Ang dala ko lang yung aking backpack na ang laman itong laptop tsaka yung iPad, no? So, inamoy ng aso yung bag ko. Oh my God. Tapos, tumingin doon sa security. Oh, Oh, tapos, tinawag ako security. Excuse me, sir. Can you please move here oh and my use God. this gate? Sabi sa akin. Wow. Wow. Yes, why not? Di pagpasok ko, okay, can you put your bag in the X-ray machine? Yung normal, na ganyan, remove your things. Put it there. Okay. And then, pagpasok ko, ang haba ng pila nilagpasan ko, ang haba, nakita nga ako ng Michelle tataka sila, ba't kaya? Tapos, kinuha ko yung gamit ko. Tapos, ano kay officer? Mr. Officer, is there any problem? Oh, nothing. You can go straight. Go. Oh, wow. Ito mo yan, di ba? Kasi yung bomb sniffing dog, inamoy yung bag ko, tapos tumingin sa security, and Mm. then lapit ako sa security, excuse me sir, can you please move there? Nag-iisa Yeah. lang ako. Nag-iisa po ako, maniwala kayo. Kaya Mm. parang wala yan, may kaso yan. Ano kayang ginagawa? Ba sana kung marami kami, di ba? Oh, come on, Mm. move everybody, move, gano'n, di ba? Mhm. Okay. Mm. Hindi, nag-iisa ako. Tingin nga yung mga tao sa akin Ako sabi ko, yari, ano kaya Ano, nasa bag ko? bagoong, Hindi ko Pastor, alam baka bagoong. Bawal bago. Oh, may bagoong yata. No, galing na What botas. is Oh, come on, go straight. Mm. Oh, that's all? Yes. Thank you. Oh, thank you, officer. Oh, that's all. Oh, hindi ko Yeah. sinabing siguro ang Lord hindi ka naman. Thank Walang you, ganon. Lord. Yeah. Thank you, Lord. Kasi Yes. ang haba po talaga ng pila. No? Well, with that, again, to God be the glory. Yes. So with that, no, again, sa linggo po pag-pray natin na marami magsimbang uli, no? Marami mabless at yung mga nasa bakasyon ay makabalik na maluwalhati sa ating binilda. Ang balik pa yata Tuesday. Kung hindi Mm. ako nagkakamali. From their cruise, no? 11 days cruising. Yan. Okay, so with that, let us now bow down our heads for the Lord. Hallelujah. To God be the glory. Hallelujah. Praise you, Lord. Praise you, Jesus. Praise you, Holy Spirit. Hallelujah. Let us pray. Oh God, today we come before you with hearts full of thanksgiving for your word. Remind us that our gratitude is not small in your sight. It is worship. It is an offering. It is a fragrance that honors you, Lord. Teach us, O God, to live lives overflowing with thanksgiving, not only for the blessings we see, but for your presence that walks with us through every season. Father in heaven, Lord Jesus, make our hearts blameless before you. We are not perfect, Lord, by our own strength, but purified by your grace and made whole by your mercy. Lead us, O God, into lives that reflect your salvation, reflect your goodness,
and even, O God, reflects your power. We lift to you every burden, every worry, every unspoken need. For those who are sick in body, mind, or spirit, we ask for healing in the name of Jesus. Lord God, stretch out your hand, O God, and restore strength, clarity, and peace, O God. For those traveling or separated from loved ones, Lord God, may we pray that you will grant them your divine protection and guiding presence. Lord, we also bless our church, Daily City United Methodist Church. Renew our passion for worship, deepen our love for one another, and ignite within us a desire to serve you with joy. May our thanksgiving today open the doors to the miracles you desire to pour into our lives. And above all, O God, may our lives honor you, not just with words, but with the daily offering of a grateful heart. Show us your salvation once again, O God. O Lord, reveal your glory in us and through us. And thank you, Lord God, for always and forever answering all our prayers. Thank you for your protection to our beloved sister Shirley and her family. Yes. Thank you, Lord God, that truly we believe that your guiding spirit always be upon upon her family, O God. As well as, O God, we claim and we bind that all things work together for good Yes. every time we call upon your name. As we pray together, the Lord's Prayer. Let us pray together. Our Our Father, Father, who who art in art in heaven, heaven, hallowed be hallowed thy be thy name. name. Thy Thy kingdom kingdom come, come, thy will be thy will done be on done earth on earth as as it it is in is in heaven. heaven. Give us Give this us this day day our our daily daily bread, bread, and and forgive forgive us our us our trespasses, trespasses, as we as we forgive forgive those those who who trespass trespass against against us. us. And lead And us lead us not not into into temptation, temptation, but deliver us deliver from us from evil. evil. For thine For is thine the is the kingdom, kingdom, and the and the power, power, and and the the glory glory forever and forever and ever. ever. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Okay po, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong Gabi. lahat, and to God be the glory. Amen. Yes. God bless you po. See you po. See you Sunday. See Thank you you. Thank you so much. Sunday. Sige pa, Pastor. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Good Bye. night.